Kabilang sa mga natalakay noong panahon ng kampanya ang samot-saring problema sa transportasyon tulad ng MRT. Kaya naman ngayon pa lamang iprinisenta na sa kampo ni Duterte ang ilang ipinanukalang pagbabago sa MRT. May report si Chino Gaston. Isa na marahil sa pinakamatinding batikos sa Administrasyong Aquino ang sari-saring aberyang naranasan ng MRT-3 mula sa kontrobersyang dulot ng pangingikil di umano sa SEC firm na inekon ng ilang tauhan ng MRT noong 2012, pagbangga sa barrier sa Taft Avenue Station noong 2014 at ang kalbaryo ng mga pasahero sa mahabang pila, siksikang tren at mayat-mayang pagtigil ng MRT nitong 2015. Kung hindi kasi may sira sa signaling system o di kaya mismong bago ng MRT, natitigil din ang pagtakbo ng mga tren dahil sa mga pagbitak sa riles, dala ng kalumaan o maling installation. Hindi na rin nakapagtatakang maging sa mga debate noong panahon ng kampanya, kabilang ang usaping ito sa mga natalakay. Kaya naman bago pa pumasok ang Administrasyong Duterte sa Hulyo, may mga nagpapanukala na mga pagbabago sa MRT. Isa na rito ang dating maintenance provider ng MRT na Sumitomo na kinakatawan na nagpapakilalang private owner ng MRT, ang Metro Rail Transit Holdings o MRTH. Makailang beses sinabi ng pamunuan ng MRT na hindi ni-renew ang maintenance contract ng Sumitomo dahil sa mga aligasyon na pinabayaan umano nito ang pagme-maintain ng mga tren at riles. Walang gastos ang gobyerno dito, yung MRT3 system. Nitong Huwebes, naipresenta na raw ni Sobrepeña ang kanilang panukala sa kampo ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Kabilang na dito ang pagdagdag ng 48 na bagong-bago o LRVs at pag-extend ng MRT3 hanggang monumento. Nagkakahalaga ng 700 million pesos ang proyekto na ni 5 wala raw babayaran ang gobyerno. Our ownership of the MRT3 system, even in all our proposals, will still end in 2025. Yes, so we're not changing any of that. What will merely move forward after 2025 is a management contract. 2025 matatapos na ang 30-year build lease transfer ng MRT3 at ang panukalang proyekto ni Sobrepeña maaring magpalawig sa BLT contract ng tinatayang 10 taon. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng MRT pero wala raw sa Metro Manila ngayon si MRT General Manager Roman Buenafe. Pero ayon sa ilang source sa MRT, kung maitutuloy man ang panukala, kailangan masolusyonan ang maaring conflict sa kasalukuyang 3 taong maintenance contract ng MRT sa Busan Joint Venture. Chino Gaston, GMA News.